Mainit ang sikat ng araw tuwing linggo sa baryo ng San Isidro. Ngunit mas mainit ang pakiramdam ni Carmen tuwing tumatapak sila sa bakuran ng malaking mansyon ni Doña Leonora. Bata pa lamang siya noon, ngunit malinaw sa kanyang isipan ang bawat titig, bawat buntong hininga, at bawat salitang may laso na ibinabato sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama, si Mang Ruben, ay isang karpinterong halos hindi na makapagpahinga sa kakahanap ng pagkakakitaan. Ang kanyang ina namang si Aling Marta ay naglalabada sa mayayamang pamilya upang may pangtustos sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Ang kanilang bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, malayo sa ingrandeng tahanan ng kanyang tiyahin. Tuwing may handaan sa mansyon, inaanyayahan naman sila, ngunit hindi bilang kapantay. Isang beses nga, sa kaarawan ng anak ni Doña Leonora na si Adriano, pinapunta sila upang makisaya, ngunit pagdating nila, pinatayo lamang sila sa may gilid ng bakuran. "Diyan lang kayo ha?" Malamig na sabi ng Donya, habang tinatanaw nito ang sapatos ni Aling Marta. "Baka marumihan pa ang sahig." Napayuko na lamang si Aling Marta. Si Mang Ruben naman ay pilit nang umiti. Ngunit kita ni Carmen ang higpit ng pagkakasara ng kamao ng kanyang ama. Habang ang ibang bata ay nagtatakbuhan sa loob ng mansyon, si Carmen ay nakaupo lamang sa bangko sa labas. Nakikita niya ang liwanag mula sa loob, mga kristal na ilaw, makintab na marmol sa sahig, at mamahaling mesa na puno ng pagkain. Ang kanyang baon na tinapay ay biglang tila lumiit sa kanyang palad. Minsan pa, nang mangutang si Mang Ruben upang maipagamot ang lagnat ni Carmen, tumungo sila sa mansyon. Pinapasok naman sila, ngunit hindi pinaupo. "Ruben," sabi ni Doña Leonora habang hinihimas ang kanyang mamahaling kwintas, "hindi habang buhay ay aasa ka lang sa awa ng iba." "Pero, Leonora, babayaran ko naman. Pangako." Mahina ngunit matatag na sagot ng ama ni Carmen. Ngumiti ang Donya, isang ngiting walang init. "Kung marunong ka lang sana, edi sana umasenso ka na. Tignan mo nga ang anak mo. Kung magaling ka sanang ama, edi sana nabigyan mo ng magandang buhay yan. Pero ang nakikita ko sa kanya, parang hanggang sa pagtanda, magiging katulong lang." Parang may kumurot sa puso ni Carmen. Bata pa siya, ngunit malinaw na sa kanya ang ibig sabihin ng pangmamaliit. Sa bawat pag-uwi nila mula sa mansyon, tahimik ang biyahe pa uwi. Ngunit sa loob ng kanyang murang isip, may namumuong panata. Isang gabi, habang nakahiga siya sa manipis na banig, narinig niya ang mahinang pag-iyak ng kanyang ina. Nakaupo si Mang Ruben sa tabi nito. Hawak ang kamay ng asawa. "Darating rin ang araw, Marta," bulong ng ama ni Carmen. At sa dilim ng kanilang maliit na tahanan, nagmulat si Carmen ng kanyang mga mata. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita, ngunit sa puso niya ay may apoy na hindi basta-basta mapapatay. "Balang araw," mahina niyang bulong sa sarili, "hindi na kami yuyurakan." Lumipas ang mga taon, ngunit hindi kumupas ang mga salitang minsang tumarak sa murang puso ni Carmen. Sa bawat paggising niya ng madaling araw upang tumulong sa kanyang ina sa paglalako ng kakanin, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang malamig na boses ni Doña Leonora. 4:00 pa lamang ng umaga ay gising na si Aling Marta. Sumisingaw ang init mula sa nilulutong bibingka, habang tahimik na hinahalo ni Carmen ang galapong. Sa labas, naghahanda na si Mang Ruben para sa isa na namang araw ng pagkakarpintero. "Anak, magpahinga ka muna," sabi ng ina minsan. Ngunit ngumiti si Carmen. "Ayos lang po, Nay. Mas maaga akong matatapos. Mas maaga akong makakapag-aral."
Sa paaralan, hindi siya kabilang sa mga batang may bagong bag o mamahaling sapatos. Minsan, tinatahi na lamang niya ang lumang tsinelas upang hindi tuluyang masira. Ngunit sa kabila ng kakulangan, siya ang laging nangunguna sa klase. Tahimik, masipag, at determinado. May mga kaklaseng bumubulong patungkol sa kanyang lumang uniforme. May ilan ring nagsasabing mahirap lang siya kaya dapat maghinay-hinay sa pangarap. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina, mas lalo siyang nagsusumikap. Isang hapon, matapos ang recognition day sa elementary, kung saan siya ang naging valedictorian, wala ni isa mang kamag-anak ang dumalo maliban sa kanyang mga magulang. Nakasuot ng simpleng barong si Mang Ruben at si Aling Marta naman ay nakapanghiram lamang ng bestida. Sa gilid ng entablado, nakita ni Carmen ang ilang mga kamag-anak, kabilang si Doña Leonora, na dumalo para suportahan ang iba niyang pinsan. Sandali siyang nag-abang ng tingin mula sa Doña, ngunit tila wala itong pakialam. "Congratulations!" Maikling bati nito habang nakatingin sa ibang direksyon. "Sana kayanin mong panindigan ng talino mo." Hindi yun papuri. Paalala yun na hindi sapat ang talino kung mahirap ka. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginamit iyon ni Carmen bilang gasolina sa kanyang pangarap. Nang makatapos siya ng high school bilang top student muli, nakakuha siya ng scholarship sa isang kilalang universidad sa Maynila. Doon niya mas naramdaman ang agwat ng estado sa buhay. May mga kaklasing may sariling sasakyan. May allowance na higit pa sa kinikita ng kanyang ama sa isang buwan. Upang makatulong sa gastusin, tumanggap siya ng part-time na trabaho sa isang maliit na cafe, malapit sa kanilang campus. Doon niya nakilala si Professor Daniel, isang negosyanteng nagtuturo ng entrepreneurship bilang volunteer lecturer. Napansin nito ang sipag at talas ng isip ni Carmen. "Hindi ka lang pang-empleyado, iha," sabi ng propesor. "May isip kang pang-negosyante." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanya. Sa unang pagkakataon, may taong naniwala sa kakayahan niya nang walang pagdududa. Sa gabing iyon, tumawag siya sa kanyang mga magulang. "Tay, Nay," sabi niya sa kabilang linya. "Ako naman po ang aahon sa atin. Hindi na tayo babalik sa dati." Sa maliit nilang bahay sa probinsya, tahimik na napaluha si Aling Marta. At si Mang Ruben na sanay ng magtiis ay napangiti ng may pag-asa. Hindi pa man natutupad ang pangarap, pero ramdam na nila ang pagbabago. At sa puso ni Carmen, ang apoy na minsang sinindihan ng pang-api, ngayon ay nagsisilbing ilaw sa landas patungo sa tagumpay. Hindi naging madali ang unang hakbang ni Carmen sa mundo ng negosyo. Matapos niyang makapagtapos sa kursong Business Administration, bilang isa sa may pinakamataas na marka sa kanilang batch. Marami ang nag-alok sa kanya ng trabaho, ngunit sa halip na maging empleyado, pinili niyang magsimula ng kanyang sarili. Naalala niya ang sinabi ni Professor Daniel. Ang negosyo, hindi lang patungkol sa pera. Patungkol ito sa problema na kaya mong solusyonan. Sa probinsya nila, maraming lupain ang napapabayaan. May mga magsasakang kulang sa puhunan at kulang sa kaalaman sa tamang distribusyon. Doon nagsimula ang ideya ni Carmen. Isang agribusiness na tutulong sa maliliit na magsasaka na maibenta ng tama ang kanilang ani sa mas malaking pamilihan. Ang una niyang puhunan ay maliit lamang. Ipon mula sa part-time jobs at kaunting tulong mula sa scholarship grant na kanyang naipon. Nagrenta siya ng maliit na bodega. Wala siyang magarang opisina. Wala ring sekretarya. Siya ang tumatawag sa mga buyers. Siya ang nag-aayos ng mga papeles. At siya rin minsan ang nagbubuhat ng mga produkto kung kinakailangan. Sa unang taon, muntikan na siyang sumuko dahil sa hirap. May isang buyer na hindi nagbayad kaagad.
Dahil doon ay nalugi siya sa isang batch ng gulay na nasira dahil sa delay sa delivery. Ilang gabi siyang hindi nakatulog noon. Iniisip kung tama ba ang desisyon niyang tahaki ng ganitong landas. Ngunit tuwing maiisip niya ang maliit nilang bahay noon, ang mga matang puno ng pagod ng kanyang ina at ang mga salitang minsang ipinukol sa kanila, bumabalik ang kanyang lakas. Unti-unti, nakilala ang kanyang negosyo. Naging maayos ang sistema ng distribusyon. Nakakuha siya ng kontrata sa isang supermarket chain. Ang maliit na bodega ay napalitan ng mas malaking warehouse. Nagkaroon siya ng mga empleyado, mga dating magsasaka ngayon ay may regular na kita. Isang gabi, habang nasa opisina siya, may tawag mula sa isang matandang kakilala sa baryo. "Carmen?" Sabi nito sa kabilang linya. "Narinig mo na ba ang balita patungkol kay Doña Leonora?" Natahimik siya. "Baon na raw sa utang. Nalugi ang negosyo. Yung anak niyang si Adriano, naloko sa maling investment. Ibinenta na ang ilan nilang sasakyan. At ngayon, pati mansyon at lupa ay binibenta na rin." Hindi kaagad nakapagsalita si Carmen. Sa loob ng maraming taon, iniisip niya kung ano ang mararamdaman niya kapag dumating ang ganitong sandali. Galit ba? Saya? O paghihiganti? Ngunit ang naramdaman niya ay kakaibang katahimikan. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa bintana ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang ilaw ng lungsod. Patunay ng kanyang pinaghirapan. Hindi niya kailanman hiniling ang pagbagsak ng kanyang tiyahin. Ngunit alam niyang ang mundo ay may paraan ng pagtutuwid ng mga maling hakbang. Kinabukasan, lumabas sa lokal na pahayagan ng balita na ang kilalang negosyante daw sa San Isidro ay nagbebenta ng mga ari-arian upang makapagbayad sa utang. Habang binabasa yun ni Carmen, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang malawak na hagdanan ng mansyon, ang marmol na sahig na ipinagkait sa kanilang tapakan, at ang boses na minsang nagsabing hanggang katulong lamang ang mararating niya. Isinara niya ang pahayagan at tinawagan ng kanyang legal advisor. "Hanapin niyo kung sino ang nangangasiwa sa bintahan ng lupain at mansyon." Kalmado niyang sabi. "Interesado kasi akong bumili." Sa kabilang linya, may sandaling katahimikan. "Personal niyo po bang hahawakan?" Bahagyang ngumiti si Carmen. "Hindi naman. Gawin natin itong tahimik." At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tila umiikot muli ang gulong ng tadhana. Ngunit ngayon, pabor na sa kanya. Unti-unting nabalot ng katahimikan ang dating masiglang mansyon ni Doña Leonora. Ang malawak na harding dati puno ng mga imported na bulaklak ay nagsimulang malanta. Ang marmol na hagdanang minsang ipinagmalaki ng Donya ay tila nawalan ng kinang. Parang salamin ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Sunod-sunod ang pagdating ng mga sulat mula sa bangko. May mga tawag na hindi niya sinasagot. May mga kaibigang dati palaging nakaupo sa kanyang sala tuwing may salo-salo. Ngunit ngayon ay hindi na nagpaparamdam. Isang umaga, nakita ng mga kapitbahay ang paghatak sa isa sa kanyang mamahaling sasakyan. Tahimik lamang si Doña Leonora habang pinapanood yun mula sa bintana. Ang kanyang anak na si Adriano ay hindi makatingin ng diretso. Maayos din ito," pilit nitong sabi. Ngunit alam ng Donya na malalim na ang sugat ng kanilang pagkakamali. Ang maling pag-invest sa isang negosyong ipinangako ni Adriano na siguradong kikita ang nagsimula ng lahat ng ito. Nang bumagsak ang merkado, domino na ang sumunod. Utang dito, utang roon, sangla rito at sangla roon. Hanggang sa wala nang natira kung hindi ang mansyon at lupain. At ngayon, pati ang mga iyon ay kailangang bitawan. Sa loob ng opisina ng isang kilalang real estate broker sa bayan, tahimik na pumirma si Doña Leonora sa papeles ng pagbebenta.
Hindi niya kilala ang buyer. Isang korporasyon ang nakalagay sa dokumento. Isang pangalan na wala sa kanyang alaala. Sigurado po ba kayong ito na ang pinakamataas na alok? May bahid pa rin na otoridad sa kanyang tinig. Opo, Donya. Ito na po. Magalang na sagot ng broker. Cash payment po ito. Mabilis po ang proseso. Cash. Isang salitang dati maliit para sa kanya. Ngunit ngayon tila nagdadala ng mabigat na katapusan. Samantala, sa kanyang modernong opisina sa lungsod, tahimik na nakaupo si Carmen habang tinatanggap ang report ng kanyang abogado. Naaprubahan na po ang pagbili, ma'am. Ilang linggo na lang, tuluyan ng malilipat ang titulo. Tumango si Carmen. Wala ni anumang emosyon na makikita sa kanyang mukha. Ngunit sa loob niya'y unti-unting bumabalik ang mga alaala. Ang bakurang iyon kung saan sila pinatayo. Ang pintuang hindi nila maaaring tahakin. Ang hagdang bawal nilang akyatin. Gusto ko ng full discretion. Dagdag niya. Walang makakaalam hanggat hindi pa tapos ang lahat. Opo, Ma'am Carmen. Ibinaba niya ang telepono at saglit na ipinikit ang mga mata. Hindi niya inaasahan na darating ang pagkakataong ito. Ngunit heto na. Parang isang eksenang dahan-dahang binubuo ng panahon. Sa mansyon, nagsimula nang iempake ang mga natitirang gamit. Ang ilang antigong muebles ay pinasubasta. Ang malalaking painting sa dingding ay isa-isa ng tinanggal. Habang naglalakad si Doña Leonora sa loob ng halos bakanting sala, tila naririnig niya ang mga dating halakhakan, ang tunog ng baso tuwing may handaan, at ang kanyang sariling boses. Malakas, mayabang, puno ng kumpiyansa. Ngunit ngayon, ang naririnig na lamang niya ay ang tunog ng kanyang takong sa malamig na sahig ng kanilang dating mansyon. Tapahinto siya sa tapat ng malaking salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Hindi na yan ang dating babaeng kinakatakutan at hinahangaan ng lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng takot ang kanyang mga mata. At habang papalapit ang aral ng pinal na turnover, hindi niya alam na ang bagong may-ari ng kanyang kaharian ay hindi isang estranghero. Ito ay isang pangalang matagal na niyang minamaliit. Isang pangalang babalik upang ipaalala sa kanya ang mga aninong minsan niyang nilikha. Tahimik ang conference room ng law firm na humahawak sa bentahan ng mansyon. Makapal ang mga dokumentong nakalatag sa mesa. Mga titulo ng lupa, deed of sales, clearance mula sa bangko. Sa bawat pahina, may katumbas na alaala ang lugar na yon. Sa kabilang panig ng lungsod, nasa opisina si Carmen habang nakikipag-video call sa kanyang abogado. Sigurado na po, ma'am, sabi nito. Sa araw ng pirmahan, ililipat na po ang buong pagmamay-ari sa ilalim ng San Isidro Harvest Corporation. Yun ang pangalan ng kanyang kumpanyang itinatag. Ilang taon nang nakakalipas. Walang nakakaalam na siya mismo ang pangunahing may-ari nito. Walang dapat makaalam, paalala niya. Hanggang sa ako mismo ang magsabi. Opo, ma'am. Ibinaba niya ang tawag at saglit na tumingin sa frame photo doon sa kanyang mesa. Larawan nilang tatlo ni na Aling Marta at Mang Ruben noong araw ng pagtatapos niya sa kolehiyo. Simple lang ang suot niya, ngunit punong-puno ng ngiti. Kinagabihan, hindi napigilan ni Carmen ang sarili. Mag-isa siyang nagmaneho papunta sa probinsya. Nakatigil siya sa tapat ng lumang gate ng mansyon. Nakalak na ito at wala nang mga ilaw na dati kumikinang tuwing gabi. Bumaba siya ng sasakyan at maraang hinawakan ng malamig na bakal ng gate. Saglit siyang napapikit. Parang bumalik ang lahat. Ang batang siya na nakaupo sa labas habang ang ibang bata ay naglalaro sa loob. Ang ina niyang tahimik na nilalamon ng kahihiyan. Ang amang pinipilit na umiti sa kabila ng pangmamaliit. Dahan-dahan siyang naglakad paikot sa bakod. Hindi pa opisyal ang turnover. Ngunit sa kanyang isip, malinaw na. Ang lugar na yon
ay malapit nang mapasa kanya. Samantala, sa loob ng halos bakanting mansyon, abala si Doña Leonora sa pag-aayos ng natitirang gamit. Isang malalaking kahon na lamang ang nakakalat sa sahig. "Ma, kailan daw lilipat ang bagong may-ari?" tanong ni Adriano. Sa loob ng 1 linggo, anak. Malamig niyang sagot. Hindi man lang nagpakilala. May halong pait ang kanyang boses. Sanay siyang siya ang kinakausap ng direkta. Sanay siyang siya ang may kontrol sa negosasyon. Ngunit ngayon, tila isa na lamang siyang karaniwang nagbebenta na walang kapangyarihan. Sa araw ng permahan, maagang dumating si Doña Leonora sa opisina ng abogado. Nakaayos pa rin siya ng maigi. Parang ayaw ipakita ang anumang bakas ng pagkatalo. Isa-isang pinirmahan ng mga dokumento. Bawat lagda ay tila kumakalas sa kanyang pagkatao. "Congratulations po," sabi ng abogado. "Officially, transferred na po ang property." Pwede ko bang malaman kung sino ang bagong may-ari? Tanong niya. Pilit na kalmado. "Sa turnover meeting niyo po malalaman. Nais po kasi ng buyer na personal na ipakilala ang kanyang sarili." Bahagyang nagtaas ng kilay ang Donya. May kung anong pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang hindi may paliwanag na kaba. Sa kabilang banda, tinanggap ni Carmen ang kumpirmasyon ng kanyang abogado. "Pinal na po, ma'am. Sa susunod na linggo po ang formal turnover. Kayo na po ang legal na may-ari talaga." Natahimik siya sandali. Ilang taon na pagsusumikap. Ilang taon ng pagbaon sa alaala ng pangmamaliit. At ngayon, sa isang perma, nabawi niya ang lugar na minsang naging simbolo ng kanilang kahihiyan. Ngunit hindi galit ang nangingibabaw sa kanya. Isa itong kakaibang pakiramdam. Hindi paghiganti, kung hindi pagtupad sa isang panata. Tumayo siya at tumingin sa bintana ng kanyang opisina. Sa refleksyon ng salamin, hindi niya na nakikita ang batang tahimik na pinahiya. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng handang harapin ang nakaraan. Hindi para gumanti, kung hindi para itama ang ikot ng tadhana. At sa susunod na linggo, magtatagpo muli ang kanilang landas. Dumating ang araw ng pinal na turnover. Maagang nagising si Doña Leonora. Pinili niyang isuot ang isa sa natitira niyang mamahaling damit. Isang simbolo ng dati niyang estado. Ayaw niyang magmukhang talunan, kahit alam niyang wala na ang mansyong minsan niyang ipinagmalaki. Sa conference hall ng abogado, kinanap ang formal na turnover. Tahimik ang paligid. Naroon ang broker, ang abogado, at ilang mga staff. Ngunit wala pa ang bagong may-ari. Parating na raw po siya, sabi ng sekretary. Bahagyang tumango ang Donya. Ngunit may kung anong kaba ang gumugulo sa kanyang dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas nang bumukas ang pinto. Unang pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, ang legal advisor. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng simpleng ngunit eleganting bestida. Diretso ang tindig. Tiwala ang hakbang. Saglit na hindi nakilala ni Doña Leonora ang mukha. Ngunit nang tuluyang magtama ang kanilang mga mata, parang tumigil ang oras. Magandang umaga po, Donya. Mahinahong bati ng babae. Nanlaki ang mga mata ng Donya. Carmen? Tahimik na tumango si Carmen. Parang bumagsak ang lahat ng ingay sa paligid. Ang abogado ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ngunit tila malayo ang mga salita. Sa isip ni Doña Leonora, sunod-sunod na bumabalik ang dating alaala. Ang batang si Carmen na nakaupo sa gilid ng bakuran. Ang kanyang sariling boses na nagsasabing, hanggang katulong lang ang mararating dito. Ang paghingi ng tulong ni na Aling Marta at Mang Ruben. Kasama na roon ang malamig niyang pagtawa. Ngayon, ang batang minsan niyang minaliit ay nakatayo sa kanyang harapan, bilang may-ari ng lahat ng minsan niyang ipinagkait. Ikaw? Ikaw ang bumili? Mahina niyang tanong. Opo,
Sagot ni Carmen ng kalmado. Sa ilalim ng kumpanya ko. Hindi galit ang tono, hindi rin mayabang. Isang payapang kumpiyansa lamang. Nakaupo si Doña Leonora. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Hindi ko po sinadya na ipahiya kayo. Dagdag ni Carmen. Tahimik lang ang proseso dahil mas maayos yon para sa negosyo. Napapikit ang Donya. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging katapusan ng kanyang kaharian. Tadhana nga naman. Bulong niya. Sandaling natahimik ang silid. Lumapit si Carmen sa mesa at marahang hinawakan ng isang dokumento, ang titulo ng mansyon. Marami pong alaala ang lugar na ito, sabi niya. Hindi lahat maganda, pero mahalaga pa rin. Nagangat ng tingin si Doña Leonora. Kaganti ka ba? Diretso ng tanong nito na may bahid ng takot. Hindi kaagad sumagot si Carmen. Sa halip, tumingin siya sa malawak na bintana ng conference hall, kung saan tanaw ang bahagi ng lupain. Hindi po ako nandito para kumante, sagot niya sa wakas. Nandito ako para tapusin ang isang siklo. Napaluha si Doña Leonora. Hindi dahil nawala ang mansyon, kundi dahil ngayon niya lamang tunay na naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa noon. Ang batang dati wala siyang nakitang halaga, siya ngayon ang nagpapaalala sa kanya ng kahulugan ng kababaang loob. Sa loob ng ilang minuto, formal nang natapos ang turnover. Opisyal nang si Carmen ang may-ari ng mansyon at lupain. Habang papalabas ng silid si Doña Leonora, tila mas mabagal ang kanyang hakbang. Hindi na siya ang reyna ng lugar na yon. At sa likod niya, nakatayo si Carmen. Hindi bilang nagiganti, kung hindi bilang patunay na ang pang-aapi ay maaaring maging binhi ng tagumpay. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kwento. Dahil may plano si Carmen para sa mansyon. Isang plano na tuluyang magbabago sa kahulugan ng lugar na yon. Makalipas ang ilang araw matapos ang pagbubunyag, bumalik si Carmen sa mansyon. Mansyon na ngayon ay illegal na niyang pag-aari. Kasama niya sina Aling Marta at Mang Ruben. Hindi alam ng kanyang mga magulang ang bagong detalye. Sinabi lamang niya na may mahalaga siyang ipapakita. Habang papasok sila sa malaking gate, napahinto si Aling Marta. Anak? Tito? Pero bakit? Ngumiti lang si Carmen. Opo, Nay. Mabagal ang kanilang paglalakad sa marmol na hagdan. Ang hagdanang dati bawal nilang tapakan. Dahil doon, hindi maiwasang mapaluha si Mang Ruben. Hindi ko akalaing makakapasok tayo rito ng ganito, anak. Mahina niyang sabi. Sa loob ng mansyon, marami nang nabawas sa gamit. Ngunit nanatili ang lawak, ang kisame na mataas, ang malawak na bintana. Sa gitna ng sala, humarap si Carmen sa kanyang mga magulang. Ako po ang bumili ng mansyon at ng lupain, diretso niyang sinabi. Saglit na natahimik ang dalawa. Anak, nanginginig ang tinig ni Aling Marta. Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto ko pong siguraduhin muna, sagot ni Carmen. Gusto kong mabawi hindi lamang ang lugar na ito, kung hindi pati na rin ang dangal natin. Napaluha ang kanyang ina at niyakap siya. Si Mang Ruben naman ay tahimik na tumango, puno ng pagmamalaki. Ngunit hindi yan ang tunay na plano ni Carmen. Kinabukasan, ipinatawag niya si Doña Leonora at si Adriano sa mansyon. Nag-alinlangan man, pero pumunta pa rin ang dalawa. Sa malawak na sala, nagarap silang muli. Wala nang bakas ng dating kapangyarihan ng Donya. Mas simple ang ayos, mas mababa ang tindig. May sasabihin po ako, panimula ni Carmen. Tahimik silang nakinig. Ang mansyon at lupa ay hindi ko gagawing pribadong tirahan. Napakunot ang Nona Adriano. Ito ay gagawin kong foundation center para sa mga batang mahirap sa San Isidro. Magkakaroon ng scholarship program, livelihood training para sa mga magulang, at support sa maliliit na magsasaka. Napatitig si Doña Leonora. Bakit? Mahina niyang tanong.
Dahil alam ko ang pakiramdam ng minamaliit. Sagot ni Carmen. At ayokong may batang maranasan yon. May isa pa po. Dagdag niya. Base sa lumang records na nahanap ng legal team ko, ang lupang ito raw ay original na pag-aari ng ating lolo. Ipinamana ito sa magkakapatid, sa ama ninyo at sa ama ni tatay. Ngunit sa hindi malinaw na paraan, napunta ang buong titulo sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Leonora. Hindi ko alam yon. Halos pabulong na sabi niya. Hindi ko po kayo inaakusahan. Kalmadong sagot ni Carmen. Pero ang pagbili ko nito ay hindi lang para sa negosyo. Isa itong pagbawi sa dapat na patas mula pa noon. Napaupo si Doña Leonora. Tila nawalan ng lakas. Kung nais ninyo, patuloy ni Carmen, maaari kayong manatili rito bilang caretaker ng foundation. Pero hindi bilang may-ari, hindi bilang donya, kung hindi bilang bahagi ng pagbabagong sisimulan natin. Tahimik ang buong silid. Sa unang pagkakataon, yumuko si Doña Leonora. Hindi dahil sa napahiya, kung hindi dahil natauhan siya. Marami akong pagkukulang, mahina niyang sabi. At kung papayag ka, gusto kong itama ang kaya ko pang itama. Lumapit si Carmen at tumango. Hindi niya binura ang nakaraan. Hindi niya rin hinayaang maghari ang galit. Sa labas ng mansyon, nagsimulang magtipon ng ilang mga bata mula sa baryo. Naglalaro sa malawak na damuhan. Isang tanawin na noon ay para lamang sa ilan. Habang nakatanaw si Carmen kasama ang kanyang mga magulang, napangiti siya. Ang sugat ng kahapon ay hindi niya napasan bilang bigat. Ginawa niya itong tulay. At sa wakas, ang mansyon na minsang naging simbolo ng pang-aapi ay naging tahanan ng pag-asa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, ang pang-aapi ay hindi kailanman nagtatagal. Maaaring sa simula ay tila panalo ang may kapangyarihan. Ngunit ang panahon ay may sariling paraan ng pagbabalik ng lahat ng ginawa natin. Mabuti man ito o masama. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.